Kinumpirma naman ng National Security Council na may 3 dating kawani ng gobyerno ang nagpasa ng impormasyon sa China. Na-recruit daw ang mga ito gamit ang website na LinkedIn at ibang messaging apps. Sa programang Story Ko ng One News, sinabi ni NSC spokesperson Cornelio Valencia Jr. na may kakayahan ang mga nahuli na ilabas ang ilang impormasyon tungkol sa military engagements at listahan ng mga military personnel. Kasama rito ang ilang operational secure data na kaakibat sa Rotation and Resupply o RORE na tumutulong sa mga nakadeploy sa BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal. Dagdag ni Valencia, ang isang kawani ay assistant mula sa Defense Department. Ang isa naman ay isang researcher mula sa Philippine Navy. At ang isa ay malapit daw sa isang Philippine Coast o malapit daw sa isang Philippine Coast Guard officer na may access sa mga sensitibong impormasyon. Isinusulong naman ng NSC ang Countering Foreign Interference and Malign Influence Bill sa Kongreso para labanan ang pang-eespiya sa bansa. Okay, so bago tayo maubusan ng oras, sabihin ko lang na meron pang isang malaking balita, kaya lang wala na kaming oras. Aside from yung mga spiya, yung minamanmanan ng authorities, yung mga mga Facebook, basta yung mga micro social media users na nagagamit para sa kagustuhang naratibo ng China. Yes. So lahat po yan, akala nyo political lang yung pinapatulan yung trolling, pero hindi nyo alam na naratibo na yan ng ibang tao, ng ibang bansa. Ano po? So kayo po ay mag-ingat. May mga vloggers na po na minamanmanan sa ngayon pa lang. Ha? So yan po ay isang parang babala para po sa inyo, ha? Lalo na po yung mga comment na talaga nag-aakusa dyan at paulit-ulit lang ang sinasabi. Umanda na po kayo sa mga consequence ng ginagawa po ninyo.